Umuugong ang panawagang executive clemency para sa death row convict na si Mary Jane Veloso. Ngayong nakauwi na siya ng bansa mula Indonesia. Ang emosyonal na homecoming ni Veloso sa agenda report ni Francis Folve. Hindi pa rin daw makapaniwala si Mary Jane Veloso na makalipas ang halos 15 taon, nakabalik na siya sa Pilipinas mula Indonesia. Sasalubong sana sa airport ang nanay, mga kapatid at 2 anak ni Mary Jane, pero hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Mula airport, agad dinala si Mary Jane sa Correctional Institution for Women. Mahigit 1 oras ang biyahe mula sa Naiya hanggang Mandaluyong. Sa CIW na nabigay ng 2 anak na binata, ang yakap at halik na mahigit 1 dekada nilang hindi nagawa. Emosyonal ang muling pagkikita ni Mary Jane at ng kanyang pamilya. Halos mahimatay pa ang tatay niya dahil tumaas ang kanyang blood sugar. Binigyan sila ng pagkakataon na makapag-bonding habang humarap sa media ang mga opisyal. Ayon kay DOJ Undersecretary Raul Vasquez, magandang regalo sa bansa at kay Mary Jane ang kanyang pag-uwi ngayong nalalapit na ang Pasko. Nagpapakita rin daw ito ng magandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Bukod kay Mary Jane, pinauwi na rin ng Indonesia ang 9 na Australianong nakulong doon noong 2005 matapos magpuslit ng heroin sa Bali. Ayon sa Jakarta, nakabalik na sa Australia ang lahat ng responsable sa tinaguriang Bali 9. Pero giit ni Vasquez, iba ang kasunduan ng Australia sa Indonesia at iba rin ang sa Pilipinas na nagbigay daan para mapauwi si Mary Jane sa bansa. The agreement between Australia and Indonesia, that was crafted between the two of them. So kung gano'n ang naging usapan nila, hindi ko naman natin nakita yung kabuuan ng agreement nila. Basta sa atin, tayo po ay tumatayo at tayo hindi tumatalikod sa obligasyon natin ayon sa agreement na yan ng pinirmahan natin sa Indonesia. We have to count our blessings. Number 1, we were able to reduce a death sentence to life. Second, we were able to bring her back with us. Third, and bringing her back to us means na she would be subjected to all the rights, privileges of a person deprived of liberty, including possible executive clemency. Nagsimula ang request for reprieve sa kaso ni Mary Jane noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero pagdating ng Administrasyong Duterte, ipinasakamay na ng gobyerno ang hatol kay Mary Jane sa Indonesia hanggang sa muli itong iapila ng mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong nakauwi na si Mary Jane, lulubusin daw niya ang pagkakataon. Yan din ang pakiusap ni Nanay Celia Veloso sa Pangulo. Magulang din siyang katulad ko. Maintindihan niya ako na sana naman ibigay na niya pardon, clemency kay Mary Jane. Pati na rin ang mga taga-suporta ni Mary Jane. Giniit na dapat ma-pardon ng OFW dahil biktima siya ng human trafficking. Titingnan ngayon ng Bucor kung magagamit ni Veloso ang good conduct time allowance niya para tuluyan na siyang mapalaya. Pero sa ngayon, nasa kamay ng Pangulo kung mabibigyan ba ng pardon si Veloso. Para sa agenda, Francis Folve, Bilyonaryo News Channel.